Sa dinami-dami ng pangalan na pwedeng gamitin para makapang-scam, abay kay Idol Raffy Tulfo pa. Kay Senator Raffy Tulfo pa po yung ginamit nilang pangalan para mang-scam. Aba, matindi rin itong scammer na ito, ka-coffee ha. Ginamit nila ang pangalan ni Senator Raffy Tulfo para mang-scam sila. Actually, marami ng strategy itong ginagawa eh. Astig din yung ginagawa nila, parang pinapalabas nila na legitimate yung website, yung isang news site, no? At kung ano-ano nilang gagawin. Actually, may marami ng ganitong sitwasyon eh. Ang ginagawa nila, in-edit nila, gagawa sila ng mga peking website, tapos lalagyan nila ng mga articles na magmumukhang totoo, and then sa kanila ipapasok yung mga fake advertisements, kung ano-ano pang mga scams ang gagawin. So nag-post po itong Raffy Tulfo in action. Nakita lang natin ito. Kanina lang natin ito nakita. Yan, warning ha. Mag-ingat sa mga kumakalat na mapanlinlang na Facebook post. Ito, ingat din kayo ka-coffee ha. Advice din to sa lahat. Kasi minsan, halimbawa, idol mo, di ba? Dr. Willie Ong, ito, number 1 to eh. Lagi nagagamit ang pangalan ni Dr. Willie Ong. O mismong si PBBM, nagagamit yung pangalan. Ito, si Senator Raffy Tulfo, nagagamit yung pangalan. Parang pinapalabas nila na endorser ng isang produkto. Eh, syempre, ikaw naman, dahil tiwala ka doon sa sabi nilang nag-i-endorso, bibili ka ng produkto na yan. Mai-scam ka. Diba? So dapat maingat din tayo. Sige, tingnan natin ano yung modus nila dito. Mag-ingat po sa mga kumakalat na mapanlinlang na Facebook post at websites, pati na rin ang mga fake news at advertisement na ginagamit ang pangalan, imahe at pagkakakilanlan ni Senator Idol Raffy Tulfo para makapang-akit at mabiktima sa kanilang trading platform at cryptocurrency scams. Ito marami na bibiktima dito sa cryptocurrency. Bukod sa komplikado kasi yung sistema dyan, di ba akala natin tama na yung ginagawa natin, yung pala mga scams pa rin eh. Ang mga post na makikita sa ibaba ay fake at walang katotohanan. Katulad na lamang ng isang peking website na ginagamit ang logo ng Inquirer.net. Ito yung sinasabi natin eh. Sa posting nito para magmukhang legitimate. Actually, hindi lang Inquirer.net ang ginagawa nila. Halimbawa, 24 oras. Balita po sa 24 oras, no? Kukunin nila yung video, ikakat-cut nila yung announcer, yung reporter, no? At ipapasok nila yung produkto nila dyan. Yung icon, yung logo ng 24 oras sa baba, nandoon pa rin. So ikaw, kung hindi ka familiar, iisipin mo na legitimate. Iisipin mo na totoo talaga yung balita na yan. Yung pala fake news, and then bibentahan ka na kung ano-ano, i-encourage ka na mag-invest ka dito, cryptocurrency scams pala yan, etc. etc. So mag-ingat kayo sa ganyang modus. Meron itong clickbait na title na kapag clinic ay pawang peke ang content na ang mga imahe ay kinuha mula sa isang lumang interview ng senador. Hindi nag-i-endorso ng anumang cryptocurrency at trading platform si Senator Tulfo. Manatiling mapanuri at huwag agad maniwala sa mga nababasa sa social media. Ingat kayo ka-coffee, lalo na kapag iyan ay investment. Nako, huwag agad kayong magpapabudol yan. Lalo kung mga involved na ang pera dyan, o kung bibili kayo ng produkto, magbabayad kayo, etc. Ingat kayo dyan ka-coffee dahil napakaraming manloloko online. Magugulat ka na lang na wala na yung pinaghirapan mo. Diba? So maging extra careful tayo ka-coffee sa pag-handle dito sa mga nakikita natin online, lalo kung bibili ka ng produkto o kung ano man yan ka-coffee. Extra careful tayo dito dahil maraming mga budol dyan sa Facebook. Ayan, makipag-ugnayan lamang po sa legit at verified Raffy Tulfo in Action Facebook page na mayroong 21 million followers. Actually, ibang mga vloggers din, ginagaya nila eh. Ano ba mga sikat na vloggers, may mga milyones ang followers, gagawa ng same account, tapos lalagyan na ng counting letters, lalagyan ng counting tuldok para hindi mahalata, di ba? Para hindi mabiktima ng scammers at ipagbigay alam ang kahit na anong website o Facebook page na nangluloko ng ganitong paraan. Tingnan mo yan. Ito ang example na ito, no? Mukhang Inquirer eh. Tingnan mo ito. Nakikita mo yung logo ng Inquirer.net. So, isipin mo na pinublish talaga ng Inquirer. Tapos ang kanilang title, ang kanilang headline, Bank of the Philippines sues Raffy Tulfo for remarks made on live TV program. Fake news pala, di ba? Ginamit pa yung mga reporter ng Rappler o kung ano-ano man yan, etc. Tapos titira mo yung link sa taas, kaduda-duda na yung link, hindi na Inquirer, no? ko-liberation-news.com. Isa pa ito. The interview was stopped by the authorities but it was too late. Raffy Tulfo had already told, etc., etc., etc. Mga fake yan, ka-coffee. So mag-iingat kayo, ka-coffee, huwag kayo papabudol ha, sa mga manloloko po online. Dahil napakarami nila.
sisimutin ka coffee yung inyong pinaghirapan. Kaya ingat kayo dyan. Parang previous administration lang yan eh. Nabu nabudol tayo. Nabudol tayo ka coffee. Ang daming nawala sa atin eh. Maging yung teritoryo natin eh. Bubudulin pa. Kaya ingat ka coffee sa mga budol. Rose Baroga, happy viewing po sa inyo. Good evening po sa inyo. Kay Josa Picache. Oy, Erland, bakit gera iniisip mo? Yan ang ano nila eh. Nasa isip nila laging gera. Hindi ganoon lagi ka coffee. Okay, Carcleya, good morning ka-coffee, oy ka-loyal, ka-MSMA, Marco Social Media Alliance, Chopaeng, Red Tarantaro, Ma'am Lori, Sis Miu. Hello, oy Ma'am Carcleya, happy viewing po sa inyo ma'am. Thank you ma'am, grabe yung generous naman ni ma'am. Thank you po sa iyong pakulay, no? Thank you Ma'am Carcleya. Ayan, sa mga Marco Social Media Alliance, may ganyan pala, ayos ito ha. Good morning ka-coffee at sa mga ka-loyal na MSMA. Ayun pala ang pangalan ng grupo na yan. Ayos to ha. Marcos Social Media Alliance. Ano to, Ma'am Carcleya, no? Ngayon ko lang narinig itong grupo na ito. Pero malaking bagay ito ha. At least nandiyadyaan yung mga sumusuporta kay PBBM. Ang problema, itong mga inggit, itong mga bitter, laging sasabihin yan, bayaran. Basta sumusuporta ka kay PBBM, bayaran ka. Mabuti hindi kayo nababad sa ganyan-ganyan. Kasi kami, ilang beses nagka-coffee. Actually, hindi lang ako, no? Yung ilang mga BBM vloggers, yung ilang mga pro-administration vloggers, kapag nagbibigay ka ng suporta sa administrasyon, sasabihin sa'yo lagi bayaran. Sasabihan ka ng ensaymada, hindi mo maintindihan kung anong gusto doon ensaymada. Imagine mo, itong mga tao na to, common sense, di ba? Sa dinami-dami ng nagva-vlog sa administrasyon na tinatalakay yung mga programa ng administrasyon nito ni PBBM, pinagtatanggol si PBBM, pinagtatanggol ang Pilipinas laban sa China, ang laging term nila, mga bayaran. Imagine mo sa dami yan, thousands of people yan na gumagawa ng content para suportahan ang Pilipinas. And then sasabihin nila bayaran. Yun ang problema dito sa mga taong ito, walang common sense. Buti Ma'am Carcleya, hindi kayo nasasabihan ng ganyan, no? Yan, Eloids, that's good ha, ingat lagi. Ma'am Carcleya, thank you ha, bye-bye Sally, support Marcos administration, itong OFW, happy viewing po sila. Sila Bugtip, MSMA sila, Josa Picache. Ngayon ko lang narinig itong MSMA ha. Interesting ito ha. Sige, hanapin ko. Si Yves Soriano, maging mindful sa lahat ng gagawin, especially sa pag-support ng mga politiko next election. Exactly. Tutulong tayo dyan ka-coffee sa susunod na election kasi maraming budol dyan eh. Meron live mamaya, Chopaeng, I'm sure andun ka. Love team mo. Hehehe, Carcleya. Saan mapapanood dyan, ma'am? Carcleya. Sige, try ko mamaya. Sa page mo ba, ma'am? Pele de la Cruz, hello po sa inyo. Kay Ricardo Perlawan, no Duterte clan in the Philippine politics in the near future. Maraming nagbabantay ka-coffee. Hindi kayo makakalusot dyan. Joy Manipis, good morning ka-coffee. God bless and more power to us. Thank you po sa inyo. Gawain kasi nila, sila ang bayaran. Exactly, tapos ibibintang nila sa amin. Lang ito mga to. I love China, syukran ka-coffee, sabi ni Nicolas. Doon ano ba yan? Si Sara Duterte. Nagsasalita ha. Boss ko Coffee, wag mo kakalimutan na gawa ng review per candidate yung mga tatakbong senador if worth iboto or hindi sa campaign period. Siyempre, hindi siya. Siyempre, gagawin natin yan ka-coffee ha. Sorry, hindi siya ha. Siyempre, gagawin natin yan ka-coffee. Don't worry. Pag malapit na po ang eleksyon. Once na may mga nag-file na ng kanilang certificate of candidacy. Alam ko, October yan ka-coffee eh. Ang filing na COC, October yan eh. I love China daw, tapos syukran, sabi ni Josa Picache. Okay, kasi sa speeches niya, no, speeches ni Sara Duterte, laging ano yun, syukran. It ends with syukran. Minerva Store, thank you. Yan, nakalike na daw sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Eduardo Mayon, happy viewing kay George Elegado Santos na sa Facebook. Kay Presto Twin Parks, kay Perry Lazaga Tampoy, Naomi Bona Amarillo, happy viewing po sa inyo. Gentleman's agreement, laway-laway, unconstitutional. Exactly. Diba? Soberanya ng Pilipinas yan eh. Diba? One time nga, sinabi na, pinayagan ni Digong mangisda sa EEZ. Itong mga Chinese. Hindi pwede. Diba? Nasa konstitusyon natin yan. Exclusive economic zone ay para sa mga Pilipino. Dapat, kung binago mo yan, dapat dumaan ng Kongreso yan. Kasi nilabag mo ang konstitusyon. Binago mo yung nakalagay doon sa ating konstitusyon. Diba? Anyway, sige, tingnan natin kung saan tatakbo ito. Pero dapat magsalita na siya dito. Hindi enough yung sinasabi ni Harry Roque. Hindi pwedeng siya lang nagsasalita eh. Dapat yung main player dito, si Digong. Di ba? Birthday niya ngayon. Pero sabi nga, ang wish eh, sana humaba pa ang buhay niya para masagot niya. Mapanagutan niya itong mga kung ano man po ang commitment na nabigay niya. Anyway, sige. Ako ipagpapaalam na sa inyo. Thank you. Alas 11 na ha.
Maraming salamat po sa mga sumama sa atin. Marami pang viewers ngayon. Thank you everyone sa mga sumusuporta. Nasa Facebook, hindi pa naka-follow. Yan, marami pang hindi naka-follow sa atin sa Facebook. Yan, click nyo lang po yung follow or like sa Facebook kung nakikinig kayo sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. Alright, sige. Good night everyone. Bye-bye.